dating Congressman Rodante D. Marcoleta. Sinasabi nila na sa survey daw, sa survey. Okay, sa survey, meron yung isang senador na tumatakbo sa kabilang partido ang number 1. Pero, merong social media group dito ang tawag ay Good Vibes. Okay. At sa ground survey, number 1 si Rodante Marcoleta. Siya po ay isang native of Paniki, Tarlac. Wow, ay kababayan ko. Taga-Tarlac din. Ayun! Taga-Concepcion ako. A seasoned lawyer, he has served the Congress for 18 years as party list representative. A doctoral degree holder in public administration and governance in UP Diliman. A fellow developmental leadership at Harvard Kennedy School in Massachusetts, Oh. USA. Talaga? Wow! Kita niyo naman known for his power bills, co-author of the Magna Carta for the Poor and Defender of Tradition in the House of Representatives. A fighter, the incorruptible, uncompromising public servant. Ladies and gentlemen, Number 38 sa balota, Senator to be Rodante Marcoleta! Sir? Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganon, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihilat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Humirap ng humirap ang ating bansa. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 36.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5.5 trillion yun. Sa mga tuwid, ang gross revenue natin, kung wala ang corruption, will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baliktad ang nangyari. Ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilan sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na
itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino palang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invent. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon? Katulad po ng isang scanner na kung saan yung po kumakandidatong senador ngayon, 65 yata sila lahat. Patadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun. Ng ating bansa. Pataanin po yung 65 na tumakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong na-inventong aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lamang